Good morning, Pilipinas! Nagbabalik po ang Panahon TV at sa punto ito makakasama na po natin ang isang weather forecaster na pag-asa. Walang iba, kundi si Mr. Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Sa ating unang katanungan, sa ngayon po ba meron po ba kayong namamataan na sama ng panahon na posible pong makaapekto dito sa ating bansa sa mga susunod mga araw? At ano po ba ang obserbasyon ninyo dito po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility? Magandang umaga din, Amor, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Una sa lahat, sa susunod na 2 araw o 3 araw, wala tayong anumang nakikitang magiging potensyal na sama ng panahon dito sa labas ng ating bansa. Okay, so good news po yan para sa ating lahat. Sa ngayon po wala pa naman tayo na monitor na anumang sama ng panahon o weather disturbance sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng makaapekto dito sa ating bansa sa mga susunod na mga araw. At ano po bang inaasahan po nating weather condition para po sa araw na ito? Magiging maganda po ba ang lagay ng ating panahon sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong araw na ito ng Huwebes? Para sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na to, nananatiling ito pa rin mahinang northeast monsoon o hanging amihan ang nakakaapekto dito sa dulong hilagang Luzon ng ating bansa. At inaasahan natin na ang malaking bahagi ng ating bansa kasama na ang Kamaynilaan ay magkakaroon tayo ng mga isolated cases lamang na mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Magkakaroon lang tayo ng mga pag-ulan dito sa bandang probinsya ng Surigao del Sur, sa Compostela Valley at sa Davao Oriental. Ito yung bunga ng ating wind convergence na nagdadala ng kaulapan sa nasabing mga lugar at nagkakaroon ng mga mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Okay, so sa araw na ito, inaasahan pa rin po natin ang chances sa mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na sa ilang bahagi po ng Caraga and Davao Region dahil nga po ito sa tinatawag po natin na wind convergence o pagsasalubong ng magkakaibang hangin. At eto naman po, Mr. Mendoza, dahil nga po tayo ay nasa buwan na po ng Marso, gaano na po ba kainit ang lagay ng ating panahon? Ano po ba ang naitala ninyo na highest temperatures kahapon, araw po ng Miyerkules? Kahapon, nakapagtala tayo ng pinakamataas na temperatura sa General Santos. Ito yung umabot sa 34.5 degrees. Sa NAIA, 33.2 at sa Science Garden, 33. Sa kasalukuyan, dito sa atin sa Kamaynilaan, ang ating mga temperature ay within the normals pa naman. Kaya't inaasahan natin na hindi pa masyadong magiging mainit ang buwan ng Marso. Okay, at Mr. Mendoza, napansin ko lang po na matataas na rin po talaga yung mga naitala po natin temperatura. Umaabot po ng 34 degrees Celsius yung sa ilang mga bahagi po ng ating bansa. So normal po ba na ganito na katataas yung mga temperaturang na itatala natin sa mga unang araw pa lamang ng buwan po ng Marso? At ibig sabihin po ba nito ay inaasahan po ba natin na mas magiging mainit yung lagay ng ating panahon ngayong 2015 compared po last year? Lalo pa at meron po tayong binabantayan na El Nino phenomenon. Bali yung mga temperature na naitala natin, normal pa naman ito, lalong-lalo na dito sa atin sa Science Garden at sa Quezon City. Pero kung inaasahan natin na magiging mas mainit ang taong ito, base kasi sa mga pinalabas natin na mga babala, yung unang buwan ng January at February, mataas ang probability natin na magkaroon ng El Nino. Subalit yung susunod na mga buwan, yung March hanggang May, unti-unting bababa ang probabilidad na ito at magiging neutral pa rin ang ating ENSO condition. Okay, so patuloy na lamang po natin babantayan kung ano nga ba ang magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw at susunod pang mga linggo, lalo na tayo ay papalapit na nga sa pagpasok dito sa official hot and dry season dito sa ating bansa. At Mr. Mendoza, panghuling katanungan na lamang po, marami po sa ating mga kababayan excited na sa darating na tag-init na panahon dito sa Pilipinas. Pero linawin lamang po natin, meron po ba talaga tayong tinatawag na summer season dito sa Pilipinas? At ano po ba dahilan bakit po dalawa lamang ang official seasons dito sa ating bansa? Officially, wala tayong summer season sa Pilipinas. Meron lang tayong wet and dry season. Dalawang season lang tayo dahil sa tayo ay nasa tropical country. Tayo ay nandito sa malapit sa equator at ang variation ng sinag ng araw ay hindi masyadong nagbabago. Kaya't dalawa lang ang ating nasabing season.
Okay, so ayan po ha, malino na po yan para sa ating lahat. Dito po sa ating bansa na isa pong tropical country ay wala po tayong tinatawag na summer season. Kumbaga ang tawag po natin dito ay official hot and dry season. Dalawa lamang ang season natin dito sa ating bansa. Yun nga po yung wet at yun po yung tag-ulan at yung hot and dry season naman, ito po yung tag-init na panahon. So marami pa tayong dapat malaman dyan sa mga susunod pang mga araw. Dito lamang po yan sa Panahon TV. Maraming salamat po Mr. Meno Mendoza sa mga impormasyon tungkol sa ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman na rin para sa ating mga viewers ngayong umaga. So yan po ang mga nakala po naming impormasyon para po sa umagang ito. Maraming salamat sa pagtutok. Dito lang po yan sa aming programa. At bago po ako magpaalam, mabati lang po muna ako sa napaka-cute na anak ng isa sa mga weather forecasters. Dito po yan sa Pag-asa na si Mr. Chris Perez. Happy birthday sa iyo, Gail Perez, at sana ay ma-enjoy mo ang araw na ito. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center, ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover o Mula Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat and happy Thursday. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.